Praise the Lord. Hallelujah. Purihin natin at sambahin ang ating Panginoon. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. 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 Sa mga mapagpalang gabi po, mga kapatid, dakila po ang ating Diyos na pinaglilingkuran. Salamat sa kabutihan, sa katapatan ng ating pong Panginoon sa bawat isa sa atin. Na muli sa gabing ito ay tayo po ay dinala muli na ligtas, na may kalakasan ng ating pong Panginoon sa kanyang pong gawain. Amen. Isang pagpapala na tayo muli nagkasama-sama sa gabing ito sa bahay-sambahan ng ating pong Panginoon. Amen. Yes. Na patuloy na ipinoprovide po ng Panginoon ang lahat po ng ating pong pangangailangan, na hindi po tayo pinagkukulang, hindi tayo pinapabayaan, at hindi tayo iniiwan ng ating pong Panginoon. Amen. Hallelujah. Sa kabila ng lahat ng mga pagsubok, sa kabila ng mga pangangailangan, mga kapatid, tayo po ay nakapagpapatuloy sa ating pong paglilingkod sa ating pong Panginoon. Amen. Ang mundo, mga kapatid, ang mga tao sa sanlibutan, ang inaakala nila at iniisip na ang blessing o ang pinagpala ay ang merong mga bagay na material, mga kayamanan, mga kapatid. Pero alam natin, mga kapatid, na ang mapalad ay ang mga tao na nakakilala po sa ating pong Panginoon, na blessing ay sa pamamagitan ng mga pera at mga salapi, mga kapatid. Yung meron kang kalakasan, yung ikaw ay nakapagpatuloy, mga kapatid, sa paglilingkod sa ating pong Panginoon, yung patuloy na tinutugunan ng Diyos ang ating pong pangangailangan, yun po ay isang pagpapala, mga kapatid, at maituturing natin, hallelujah, na tayo po ay tunay na pinagpala ng ating pong Panginoon. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Purihin natin at sambahin ang ating pong Panginoon. Well, into thy courts, we shall be satisfied with the goodness of thy house, even of thy holy temple. Sabi po sa wikang Tagalog, mapalad ang tao na iyong pinipili at pinalalapit mo sa iyo upang siya'y makatahan sa iyong mga looban. Kami ay mga sisiyahan sa kabutihan ng iyong buhay, ng iyong banal na templo. Mga kapatid, purihin po ang ating pong Panginoon. Amen. Ang ibang tao, mga kapatid, marami silang kayamanan, marami silang mga bagay na meron sila, mga kapatid. Subalit, may mga taong hindi marunong makontento, mga kapatid. Pero sabi sa kanya po mga salita, mga kapatid, tayo po ay mga sisiyahan sa kabutihan. Hallelujah. Dito po sa tahanan ng ating pong Panginoon. Yung presensya ng Diyos, mga kapatid, yun ang nagbibigay sa atin ng kagalakan. Yun ang nagbibigay sa atin ng tunay na kasiyahan, mga kapatid. Amen. At dito natin matatagpuan yon sa kanya pong gawain. Dito natin matatagpuan yung presensya ng Diyos. Amen. Sa kanya pong bahay-sambahan. Kung kaya, mga kapatid, hindi ba marapat na sambahin natin, sama-sama nating awitan, purihin ang ating pong Panginoon. Hallelujah. Buksan natin ang ating pong mga puso. Ibigay natin ang marapat na papuri at pagsamba sa ating pong Panginoon. Hallelujah. 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 At tinatawagan ko po, mga kapatid, ang ating pong opening song, Sister Grace. God bless po. Hallelujah. See. Hebrews 10:23. Let us hold fast the profession of our faith without wavering, for He is faithful that promise. Patuloy po nating panghawakan, mga kapatid. Hallelujah, ang pananampalataya, ang pananalig natin sa ating Panginoon. Huwag po tayo mag-alinlangan, hallelujah, sa ating Panginoong Diyos, mga kapatid. Kahit po ang sanlibutan, anuman ang ating naririnig dyan, mga kapatid, na nagbibigay sa atin ng pag-aalinlangan, ngunit ang tapat po ang Diyos.
sa kanya pong pangako sa atin. Hallelujah! 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 Jesus! Hallelujah! Let's invite His presence once again. Hallelujah! Hallelujah! Sabay-sabay po nating awitan ang ating Panginoon. Hallelujah! Sa gabing ito, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, Jesus. Ikaw naman, pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko. Kahit ako'y nangangamba, basta ikaw ang kasama. Kaya't ika'y sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit ay suliranin man, palagi kong aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa amin ay nagbulaan.
pagmamahal, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Mga kapatid, muli po natin purihin sa mali ang ating pangalan ng ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Hallelujah, Panginoon, pinupuri, sinasamba, dinadakila po namin ang iyong pinakamatamis, pinakamakapangyarihang pangalan sa lahat, Panginoon. Salamat po sa gabing ito na ibinigay at pinagkaloob niyo po sa bawat isa. Salamat po sa buong linggo mo pong pagtubay, sa biyaya mo, sa iyong pagmamahal na hindi po nagkulang sa aming pang araw-araw. Ito pa'y higit pa, Panginoon. Maraming salamat sa patuloy mo pong paggabay at pag-iingat po sa bawat kapatiran at gayon din po sa availability ng bawat isa, Panginoon. Alam po namin, ikaw po ay nagagalak, ikaw po ay natutuwa na nakikita ang bawat isa po ay pumunta po sa iyong gawain, Panginoon, upang purihin ka, sambahin ka, itaas po ang iyong ngalan, Panginoon. Ngayon po, Panginoon, dinadako po namin, isinusurrender po namin sa iyo ang gawain pong ito, Panginoon. Manguna ka po sa amin sa oras na ito. Hayaan mo po ang banal mo pong Espiritu, ang siya pong magpunan po sa aming sa aming sisidlang, Panginoon. Punuin mo po kami, pagalingin mo po kami, Panginoon. Manguna ka, mangusap ka, Panginoon. Ganyan din sa mga tatayo po sa likod ng pulpitong ito. Ikaw po ang mag-anoint, ikaw po ang manguna, ikaw po magbigay ng mga nais mo, Panginoon. Ipahayag po sa amin, Ama. Sa iyo po namin sinusurrender ang lahat nito. Gayon na higit lalo, Panginoon. Ang tao po magdadala ng iyong salita. Tago mo po siya sa iyong likuran. Gamitin mo po siya upang po, siya po ang siya po ang manguna kasama ko, Panginoon. Naniniwala po kami sa gabing ito. Ito po ay merong katagumpayan, meron pong gagaling, meron pong mapapala, Panginoon. Sa iyo po namin dinudulog, dinadalangin ang lahat ng ito. In Jesus' name, Amen. Amen. Blessed po sa bawat isa. Makakaupo na po kayo, mga kapatid. Hallelujah. Isang mapagpalang gabi po sa lahat po ng mga nakasubaybay sa live streaming ngayong gabi. God bless po at welcome po sa ating pong prayer meeting. Hallelujah. Napakabuti po ng ating pong Panginoon. Amen. Hallelujah. Na tayo po, mga kapatid, ay nakakapagpatuloy sa kabila po ng mga hamon ng buhay. Nakakapagpatuloy po tayo sa ating pong Panginoon. Praise God. At dahil dyan, mga kapatid, ang Panginoon po ay talagang dapat na purihin. Sabi nga po doon sa awit, mga kapatid, hindi nagkulang ang ating pong Panginoon. Yung pag-ibig ng Diyos ay sapat. Ito'y laging bago, mga kapatid, araw-araw. Ito'y hindi nagmamaliw. Ito'y hindi nagkukulang, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Hallelujah. At dako po tayo, mga kapatid, sa ating pong mga announcement. Ganun pa rin po ay nagpapatuloy po ang ating pong mga gawain sa live streaming, mga kapatid. Ang ating pong morning devotion na ito po ay nagsisimula tuwing 5 a.m. mga kapatid, Tuesday hanggang Friday. At gayon din po, mga kapatid, ang ating pong exhortation, 7 p.m. mga kapatid. Hallelujah. Ito po ay napakaganda na tayo po ay nakakapagpatuloy po ang ating pong live streaming dahil talaga namang sa panahong ito ngayon, mga kapatid, mahirap ang buhay at marami pong mga trials, mga pagsubok ng buhay at kailangan natin ang salita po ng Panginoon na una sa lahat ito po ay hindi lamang encouragement, mga kapatid, kundi ito'y nagbabago sa atin, sa ating pong mga pag-uugali, sa ating pong mga kaisipan, mga kapatid. Ito po yung nagbibigay ng linaw, ng direksyon, ng kalakasan, ng pag-asa. Mga kapatid, lahat ng kailangan natin ay nasa salita po ng ating pong Panginoon. Dahil sabi nga po ng ating pong pastor, ito pong Bible, ang salita po ng Panginoon, ito po yung manual ng buhay natin, mga kapatid. Nandito yung mga sagot sa ating pong katanungan, sa tuwing tayo nagugulumihanan, sa tuwing tayo may mga tanong, mga kapatid. Ang salita ng Diyos yung nagbibigay ng linaw sa ating pong mga isip, mga kapatid. Ito ang nag-i-encourage sa atin, ito nagbibigay ng lakas sa atin, ng pag-asa, mga kapatid. At tunay,
ang salita ng Diyos ay nagpapagaling. Amen. Hallelujah. Itong salita ng Diyos ay patuloy na ipinapangaral sa atin. Tayo na lang po ang magdidesisyon kung ito po'y ating tatanggapin, kung ito po'y ating uunahin ang salita ng Diyos sa morning devotion, mga kapatid, sa night exhortation. Ang iba, mga kapatid, nandyan na ang salita ng Diyos, isineshare na, talagang natanggi. Pero salamat sa Panginoon dahil tayo po ay nakakilala sa Kanya, narinig natin ang salita ng Diyos. Siya po nagbukas ng ating pong isip at puso upang tanggapin natin ang Kanyang salita. At ang salita ng Diyos, mga kapatid, ito ang kailangan natin talaga. Ito ang kailangan, ang pagkain ng ating pong kaluluwa. Praise God. Palakpakan po natin ang ating pong Panginoon. Hallelujah. Ganyan din po, mga kapatid, kung ang salita ng Diyos, ito po ay talagang lagi nating hinahanap or ating kailangan sa araw-araw, mga kapatid. Siyempre sa Sunday, nandyan yung preaching, yung pangangaral ng salita ng Diyos. Bagaman may mga pangangaral na minsan, inaakala natin na parang ang sakit, na para tayo ay natatamaan, na tayo ay nasasaktan, pero ito po ay patunay na buhay lamang ang salita ng Panginoon. Kung kaya't ito po ay tumatago sa ating pong puso. At magandang bagay na tayo po ay nararamdaman natin ang salita ng Diyos. Kapag dama natin ang salita ng Diyos, mga kapatid, nandyan yung pagkilos niya sa buhay natin. Amen. Hallelujah. At ganyan din po ang ating pong Sunday School. Wag po natin itong isasantabi, wag po nating babaliwalain ang gawain po, ang Sunday School. Sapagkat dito po sa Sunday School, dito po itinuturo yung mga bagay na hindi natin ito makakuha sa labas or kung saan man, mga kapatid. Ang Sunday School, mga kapatid, ito yung pinagpapaguran po ito ng ating po mga teacher, na mga naka-assign po na magturo. Ito po yung hindi lamang nila basta po kinukuha kung saan, kundi ito po ay naniniwala po ako na sa bawat Sunday School, mga kapatid, sa bawat lesson na ito, lumalago tayo sa ating pong pananampalataya. Amen. Hallelujah. Purihin po ang ating pong Panginoon. Hallelujah. 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 Tayo po ay nasa second Friday po ng month ng April, mga kapatid. At ang ating pong monthly theme, amen, ay the power of the cross. Ngayon pong season na to, mga kapatid, ay ang sanlibutan ay nagdiriwang po ng Holy Week, mga kapatid. At alam naman natin po, kapag usaping banal, usaping holy, mga kapatid, walang ibang banal kundi ang nag-iisang Diyos natin, mga kapatid, na araw-araw, mga kapatid, siya po ay patuloy na kumikilos sa buhay natin, patuloy na may ginagawa ang ating pong Panginoon sa ating pong buhay. At ang the power of the cross, mga kapatid, diyan ginawa lahat ng Panginoon. Walang kulang sa ginawa ng Panginoon. Lahat ng ating pong kailangan, ginawa ng ating pong Panginoon. Kung tayo man, mga kapatid, ay dumadaan ng samot-saring mga pagsubok ng buhay, huwag tayong magulumihanan, huwag tayong manlupaypay, sapagkat wala nang hindi kayang gawin ang Panginoon sa atin. Ibinigay ng Diyos ang kanya pong buhay, inialay ng Diyos ang kanya pong buhay para sa atin, para sa ating kapakanan, para sa ating ikabubuti, para sa ating pong ikaliligtas. Ganyan tayo kamahal ng ating pong Panginoon. Praise God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. At ang ating pong memory verse, mga kapatid, praise God, sabi po dito sa 1 Corinthians chapter 1, verse 18, for the preaching of the cross is to them that perish foolishness, but unto us which are saved, it is the power of God. Hallelujah. Makapangyarihan po yung krus. Makapangyarihan po ang salita ng Diyos sa bawat pagtuturo, mga kapatid. Kahit paulit-ulit nating naririnig ang salita ng ating pong Panginoon. Akala natin minsan nagiging pamilyar na tayo sa salita ng Diyos, pero iniisip natin na napakinggan na natin, alam na natin, pero hindi natin alam kung paano kumikilos yung Diyos sa buhay natin, mga kapatid. Hindi lahat ng bagay ay alam na natin. May mga pagkilos po ang ating pong Panginoon na hindi natin ito nalalaman, hindi natin nauunawaan, mga kapatid. Di po ba sabi po ng Bible, may mga bagay na hindi tayo naunawaan, pero pagkatapos, maunawaan natin. Dahil ang Diyos mismo
ang magpapaunawa sa atin mga kapatid ng kanya po mga salita. Hallelujah. Ang pangangaral po ng salita ng Diyos mga kapatid, ito yung talagang kailangan ng mundong ito. Kailangan ng sanlibutan, kailangan ng mga tao sa sanlibutang ito na marinig ang salita ng Diyos. Salamat po sa mga live streaming, sa mga technology mga kapatid na madali na lamang ma-share po ang Word of God. Pero may mga tao na iniiwasan ang mga pangangaral ng salita ng Diyos. Ngayon po, madali na po siyang ma-share mga kapatid at wag tayong matakot or wag tayong mahiya na i-share ang salita ng Panginoon mga kapatid dahil hindi natin alam kung sino po makakabasa, kung sino po makakakita ng ating pong post na i-share mga kapatid na ito po pala ay makakapag-encourage, makakapagbigay po ng kalakasan. Naalala ko po nung nakaraan po na sabi ko po kay Sister Isel, natutuwa po ako doon sa mga sasakyan na naglalagay po ng mga Bible verse doon po sa kanila pong sasakyan. Dahil, syempre, sa pagbiyahe nila mga kapatid, at minsan ako rin po na-encounter ko po yung ganon na kapag nakakakita po ako ng Bible verse mga kapatid na yun pala yung kailangan ko mga kapatid. Gayun din po sa ating pong mga Facebook, sa ating pong mga social media platform mga kapatid. Kung ito i-share natin, marami makakabasa. At alam natin mga kapatid sa mga panahong ito, marami po talaga ang nadadown, marami po ang pagod, marami po ang nangangailangan. At alam ko po, naniniwala po ako na ang kailangan ng mundong ito ay si Jesus. Siya mga kapatid, hallelujah, ang kailangan natin, ang ating pong tagapagligtas. Ang mundong ito mga kapatid, ang kailangan ay ang ating pong Panginoon. Hallelujah. Purihin po ang ating pong Panginoon. Hallelujah. 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 Natatandaan niyo po ba mga kapatid ang ating pong Bible trivia nung nakaraan? Praise God. Hallelujah. Sino pong nakakatanda po ng ating pong Bible trivia? Praise God. So yun po, ang ating pong Bible trivia ay ang ating pong kapatid Sister Ses, ang kanya pong i-share noon ay kung ilan daw pong ang kabuang tao o bilang na sakay po sa barko, yung kasama po ni Paul mga kapatid. At yun po pala ay 276 kung hindi po ako nagkakamali. Amen. Praise God. Hallelujah. At sa gabing ito mga kapatid, may panibago na naman po tayong matutunan at tayo po'y makinig para po tayo ay muli ay matuto sa salita po ng ating pong Panginoon. God bless you, Sister Chesed. Yan, magpagpalang gabi po sa ating kapatid. Nagpapasalamat din po ako dahil nakatayo po ulit ako upang i-share po sa inyo ang panibagong kaalaman sa Bible, mga kapatid. So, simulan ko na po. Do you know Hope's friends who gave him that are called miserable comforts or judgment? Kilala po ba natin mga kapatid kung sino po yung mga kaibigan ni Hope na nagbigay po sa kanya ng miserable comforts or judgment? Clue po, 3 po sila. Hindi po. Sino po? Okay, tama po, isa. So, sabihin ko na po. Sila po ay si Eliphaz, Bildad, and Zophar. Yan. Alam po natin mga kapatid na si Hope po noon ay may kinakaharap na problema na or yung tines po yung kanya pong faith tines po ang kanya pong faith kung gaano po ka-strong or kung gaano po ka-strong ang kanya pong pananampalataya sa ating Panginoon. Hope's friend acted as true friends initially, sitting with Hope in silence for 7 days to mourn his immense losses. Ngayon, iisa-isahin po natin yung sinabi po nila kay Hope or yung mga hatol po nila. So, ito po ay kada chapters na kung saan po ay sinabi po nila by verses. So, bali 3 chapters po sila.
Una po ay si Elipas. Naniniwala si Elipas na ang mga matutuwid ay hindi kailanman nagdurusa. Sa kabila pa noon, parang sinasabi niya po na yung kung kung okay, kung kung hindi lang daw po makasalanan si Job, ibig sabihin po hindi daw po siya nagdurusa. So ang chapter po ay Job chapter 4 verse 8. Ayon sa aking pagkakita, yaong nagsisipag-araro ng kasamaan at nangagahasik ng kabagabagan ay gayon din ang inaan. Sunod naman po ay si Bilidad. Dinamay niya pa po ang kanyang mga anak na namatay po ang kanyang anak dahil daw po sa sarili nila ang kasalanan. Doon naman po sa chapter 8 verse 4. Kung ang iyong mga anak ay nangagkasala laban sa kanya at ang kanyang ibinigay sila sa kamay ng kanilang pagkasalangsang. Sinabi din po niya na kung matuwid lang po si Job, ay hindi daw po papabayaan siya ng Diyos. Sinabi niya din po yan sa verse 6, kung ikaw ay malinis at matuwid, walang pagsalang ay gigising siya dahil sa iyo at pasasaganain ang tahanan ng iyong katuwiran. Ang last po ay si Zophar. Siya naman po ay kung sinabi niya po ay aggressive daw po kung sabihin na kay Job po. Parang sinasabi niya po dito sa verse na kulang pa daw po yung parusa na natanggap ni Job. Dito po matatagpuan sa Job chapter 11 verse 6. MBB version po ito, upang masabi sa iyo ang mga lihim ng karunungan, sapagkat napakalalim ng kanyang kaalaman. Parusa nga niya sa iyo'y mas maliit kaysa sa iyong kasalanan. O yung isa pong version ay talastasin mo nga na nilalapatan ka ng Diyos ng kulang kaysa nauukol sa iyong kasamaan. So yan mga kapatid, narinig po natin ang kani-kanila pong hatol kay Job na ang inaasahan po niya ay pakikinig or ang pag-unawa niya po sa kanya. Pero instead po na iyon ay yung ang narinig niya po or yung binigay po nila ay miserable comfort. Kaya bilang kaibigan mga kapatid, na kung nandun po tayo sa sitwasyon na iyon ay na tayong kaibigan na may kinakaharap, we should give them comfort and be a listener rather than quickly judging or assuming the cause of their problems. Pero kung tayo naman po yung si Job or yung nakakaranas ng problema, sa Panginoon pa rin po tayo magtiwala at manalangin. Yan lang po. So yan po mga kapatid, yun po raw ang mga kaibigan po ni Job na tinatawag pong nagbigay po ng miserable comforts po. Imbis na encouragement, nung down na down si Job, naging judgment pa po yung tinanggap niya sa kanya po mga kaibigan. Praise God. So yan po, tandaan po natin mga kapatid para po sa next week po, pag po tayo ay tinanong po ay meron po tayong maisagot po mga kapatid. At sa wala pong pagtatagal mga kapatid, tayo po ay muli idadako sa ating pong giving para po sa pagsuporta po sa gawain po ng ating pong Panginoon. Praise God. Hallelujah.
Panginoon. Hallelujah. Salamat po sa patuloy na pag-iingat. Salamat sa patuloy na pagbibigyan sa amin ng lahat ng aming kailangan sa araw-araw. Tunay na ikaw ay sapat, Panginoon, sa aming mga buhay. Salamat po, Panginoon, sa iyong katapatan sa bawat isang narito. At salamat din, Panginoon, kami patuloy na nakakadalo sa iyong gawain. Narito po, Panginoon, ang aming mga alay, aming pinabalik sa iyong God sapagkat ikaw ay tapat sa aming mga buhay, O Lord. Pagpalaan mo po ito po, Panginoon, at sa pagpapalag mo pa ng iyong gawain dito sa Malayan. Sa iyo po namin pinabalik ang lahat ng papuri sa salamat. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. So yan mga kapatid, wag na po tayong uupo. Atin pong i-welcome po ang mangangaral sa gabing ito. At sabihin po natin lahat, mga kapatid, Bless you, Brother Wilson. Salamat sa ating Panginoon. Praise God. Okay po mga kapatid, sa hindi po pagtatagal sa ating pong mga Biblia. Hallelujah. Praise God. Sa 1 Corinthians 1, chapter 1, verse 17 to 18, ating pong basahin. Ayan. 1 Corinthians chapter 1, verse 17 to 18, yung ating verse sa atin pong theme. Sa 17 mga kapatid, sapagkat hindi ako sinugo ni Kristo upang bumautismo, kundi upang mangaral ng Ebanghelyo, hindi sa karunungan ng mga salita, baka mawalan ng kabuluhan ang krus ni Kristo. Sapagkat ang salita ng krus ay kamangmangan sa kanila na nangapapahamak, ngunit ito'y kapangyarihan ng Diyos sa atin na nangaliligtas. Ganon din po mga kapatid sa Romans chapter 1, verse 16. Sabi po dito, sapagkat hindi ko ikinakahiya ang Ebanghelyo, sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas sa bawat sumasampalataya, unay sa Hudyo, gayon din sa Griego. Tayo po yung manalangin mga kapatid. Hallelujah, praise God. Ama naming Diyos, minsan pa sa pagkabasa ng iyong mga salita, hinihiling po namin, Panginoon, na ito po yung basbasan. At ang hindi ko po masasabi, Panginoon, ay personal mo pong ipangusap sa bawat isang nakikinig, maging sa mga nanonood sa live streaming, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, ang iyong pagpapala sa gabing ito para po sa iyong mga salita. At gawin mong mabuting taniman ng aming mga puso ng iyong pong mabuting binhi. Maraming salamat, Panginoon. Samahan mo po ako in Jesus' name. Amen. God bless you po mga kapatid. Pwede na po kayo makaupo. Very struggle mga kapatid ang gabing are para sa akin mga kapatid. Nung ako'y palis ng bahay, bigla akong na-allergy sa mga hindi ko alam mga kapatid kung amoy usok o amoy gabok mga kapatid. At pero ganun pa man mga kapatid, ang mensahe po ay nanggagaling sa ating Panginoon. Ang aking topic mga kapatid, the message of the cross is ransom for everybody. Habaan na mga kapatid. Ang mensahe ng cross ay pantubos para sa bawat isa. Familiar tayo mga kapatid kapag sinabing ransom ay malim natin mapakinig siya sa kidnap or ransom. Mga kapatid. Doon lagi naisip natin na kapag kidnap or ransom, lagi nating mayroon pong biktima na tututusin. Sa Hebrew word mga kapatid, ang ransom ay pada, o ibig sabihin ay to release o to set free. At ganoon din ay o yung copper na ibig sabihin naman mga kapatid ay atonement sa Exodus 21 verse 30, mabasa din natin diyan yung atonement mga kapatid o yung pagtubos. Ganoon din ang sa naitala ko mga kapatid, pidyon o act of redeeming or the price paid o yung pagbabayad, meron pong kaukulang bayad. Basahin nga natin mga kapatid itong 49 verse 8 ng Psalms. 49 verse 8. Yan. Sapagkat ang katubusan ng kanilang kaluluwa ay mahal at ito'y naglilikat magpakailanman. Sabi doon mga kapatid, ang katubusan
ng kanilang kaluluwa ay mahal. Ganon din sa atin mga kapatid ay ang katubusan ng ating kaluluwa ay napaka mahal mga kapatid. And the last word mga kapatid ay Gaal o Goel, a kinsman redeemer who pay a price to buy back a relative or property. O yun man mga kapatid yung kagaya kay Esther mga kapatid, o kay ano pala mga kapatid, kay Ruth mga kapatid na yung pagtubos doon sa mga kamag-anak o yung halimbawa may property ako na hindi na isang lako na ipagbili ko na dapat tubusin, pwedeng yung kamag-anak ko ang tumubos. Ano? At ang pagtubos mga kapatid sa ating mga kasalanan ay ginawa po ng ating Panginoon. Sa pamamagitan po mga kapatid ng pagkapako doon sa krus ng Kalbaryo. No? At yung pong paglalakbay o yung panahon mga kapatid na ang Panginoon po ay papunta doon sa pagkapako sa krus mga kapatid o yung sa lugar ng Golgotha, sa Hebrew word mga kapatid ay Aramaic o place of skull na sinasabi natin o road of Calvary mga kapatid. Sa Latin word ay Calvaria. Ito pong pagpapako sa krus mga kapatid ay maging sa Old Testament ay meron na din. Ano ho? Na kagaya mga kapatid, ang isa dyan mga kapatid ay sa Genesis chapter 40 verse 19 na si Joseph mga kapatid ay nasa bilangguan. Mayroon pong dalawang bilanggo doon na nagpa-interpret ng kanilang panaginip. Ang sabi niya po doon sa isa na ikaw ay matataas at ikaw ay itatas pero ikaw ay kakainin ng mga ibon sa iyong papawid. Ibig sabihin mga kapatid, ibinitin doon sa kahoy, mga kapatid, yung interpretasyon ni Joseph. Ganon din mga kapatid kay Esther, na sa panahon po ng Persian Empire, na sinaaman, mga kapatid, nag-isip po siya o nagagalit po siya kay Mordecai at sinabi po niya sa mga kanyang asawa at sa kanyang mga kaibigan. Ang sabi po ng mga kaibigan niya ay di magpagawa ka ng isang poste o ng isang kahoy, magpatayo ka ng isang kahoy at pabitin mo doon si Mordecai. At anong nangyari mga kapatid, na sa halip na si Mordecai ang mapabitin doon, ay sinaaman po ang nabitay doon. Ibig sabihin doon mga kapatid na before pa nagkaroon ng pagpapako sa cross kay Jesus, ay meron na din talaga sa Old Testament na nagpapapako o nagbibitin sa punong kahoy mga kapatid. Sabi nga ng Galatians 3:13 mga kapatid, sinumpa ang bawat binitin sa punong kahoy. At ganoon din po mga kapatid, ang cross po mga kapatid ay hindi lamang siya bitayan kagaya sa atin mga kapatid na sa Pilipinas ang tawag sa atin ay silya electrica and yung huli mga kapatid ay lethal injection na tinuturokan ka parang unti-unti kang patayin mga kapatid. Pero matindi itong execution na dinanas ng ating Panginoon kasi po yung pagbibitayan mo, ikaw pa ang magpapasaan. Ano ha? Ewan ko lang doon sa dalawa mga kapatid na kasama niya kasi hindi nabanggit doon. Pero itong kay Jesus, na siya po mismo, hallelujah, ang nagpasan ng sarili niyang pagbibitayan. Kaya napaka-torture talaga, napaka-horrible talaga mga kapatid. Parang napakasakit namang isipin yung pagpapatayan sa iyo. Ikaw pa yung nagpo-provide mga kapatid o ikaw pa yung nagpapasan. At ganoon din po mga kapatid, tingnan natin itong Deuteronomy chapter 21 verse 22. Sa Exodo naman mga kapatid o sa mga Hudyo, o sa mga Israelites, ang paraan ng pagpaparusa ay sa pamamagitan ng pagbatok. Pero meron din pong nasabi dito sa Deuteronomy chapter 21 verse 22. Deuteronomy 21 verse 22 sabi dito, kung ang isang lalaki ay magkasala ng kasalanang marapat sa kamatayan, ay siya'y papatayin at iyong ibibitin siya sa isang punong kahoy. Kapag ka daw ikaw ay nagkasala o yung isang lalaki mga kapatid ay karapat dapat sa kamatayan, ay ibibitin siya sa punong kahoy.
Pero sa panahon ni Jesus, mga kapatid, pero diyan din, mga kapatid, sa bandang taas niyang verse na yan, naririyan din na kung meron kang isang anak na matigas ang loob, dadalhin mo sa matanda sa iglesia at sa bayan, at sasabihin mo, itong anak kong ito'y matigas ang kalooban at siya po'y babatuhin. Sa panahon din naman ni Jesus, mga kapatid, yung babaeng nahuli sa pangangalo niya ay sinasabi nila sa Panginoon na itong babaeng ito'y nahuli sa pangangalo niya at ang ganitong mga tao ay sa panahon ni Moises ay pinapatay sa pamamagitan ng pagbato. Pero si Jesus, mga kapatid, ay pinaratangan ng kasalanan pero hindi siya pinag-isipan ng mga tao na para batuhin ng parusa. Babatuhin din siya pero sa John chapter 10, mga kapatid, na sinasabi ng Panginoon, sa anong bagay ninyo ako babatuhin? Sa aling mabubuting bagay ninyo ako kaya niyo ako babatuhin? Sabi ng mga tao, hindi ka namin babatuhin dahil sa mabubuting gawa, kundi sa pamumusong dahil ikaw ay bagaman tao ay nagpapakunwari kang Diyos. Pero si Jesus, mga kapatid, noon siya po ay hindi naman po talaga totally humarap sa paglilitis. At alam natin, mga kapatid, ang kwento na siya po ay pinaparatangan ng mga tao. Ang naging hatol po sa kanya ay ipapako sa krus. Which is, sa mga Hudyo, hindi naman siya dapat ipako sa krus dahil Hudyo siya. Dapat sa kanya, kung may kasalanan siya, papatayin siya sa pamamagitan ng pagbato. Which is yung execution na yan, mga kapatid, o yung hatol na yan, ay inadapt nila sa Roman Empire. Ang mga Romano ang may pakana ng ganyan ding pagpaparusa sa kanila. At maisip natin, mga kapatid, na bakit nga kaya pinili ng mga tao si Barabas na siya po ay pakawalan at si Jesus ay siyang ipabitay sa krus that time dahil pumipili sila ng pakawalan at sa araw na yan, mga kapatid. At maaaring sa pagbabasa ko, mga kapatid, ito pong si Barabas, mga kapatid, ay isang huring Hudyo na rebelde. Pero ang kanyang pagka-rebelde, mga kapatid, o sabi natin magnanakaw o manghold kung anumang kasalanan, against, mga kapatid, sa Roman Empire o Roman na pamumuno, sa pamumuno ng mga Romano. Kaya parang ang dating, kung inyo pong maiisip, kaya siguro siya ay pinili ng mga tao kasi yung ginagawa niya, nilalabanan niya ang mga Romano o yung mga sumakop sa kanila. Kaso nahuli siya. Si Jesus naman, nagsasalita siya ng patungkol sa Ama na para hindi lubos na uunawaan ng mga tao na yung Diyos na nagkatawang tao ay siya. Kaya ang gusto mangyari ngayon ng mga tao, ay ang hatol sa kanya ay siya po ay namumusong. At gusto po siyang alisin maging ng mga Pariseyo kasi pagka nagsasalita ang Panginoon, laging tinatamaan ang mga Pariseyo, mga Saduseyo, kinukondena niya, mga kapatid. Lagi niyang, kumbaga, mga kapatid, meron siyang patama sa kanila. Kaya po gumawa sila ng paraan para po siya po ay mawala doon sa landas na yun, kumbaga, mga kapatid, sa kanilang na nakikita nila, mga kapatid. Yan. Kaya sa lumang tipan pa lang, mga kapatid, meron na rin yung mga ganyan, mga kapatid. At ang krus ay bitayan ng mga Romano. Sa Pilipinas naman, ito po yung silya elektrika at sa Hudyo po ay sa pamamagitan ng pagbato. Sa 23 verse 28, mga kapatid, ng Lucas, atin pong tingnan at meron pong Luke 23 verse 28. Sabi po dito, before po yan, mga kapatid, ay pinapasan po, mga kapatid, kay Simon, taga Sirene, yung pong cross na pagbibitayan sa ating Panginoon. Sa 28 po, sabi diyan, datapwat paglingon sa kanila ni Jesus, o meron po mga babaeng nag-iiyakan at nananambitan. Sabi diyan, datapwat paglingon sa kanila ni Jesus ay sinabi, mga anak na babae ng Jerusalem, huwag ninyo akong tangisan, kundi tangisan ninyo ang inyong sarili at ang inyong mga anak. Sapagkat narito darating ang araw na kanilang sasabihin, mapalad ang mga baog at ang mga tiyang kailanman hindi nangagdalang tao at ang mga dibdib na kailanman ay hindi nangagpasuso kung
magkagayoy, magpapasimulang sabihin nila sa mga bundok, mga hulog kayo sa ibabaw namin at sa mga burol, takpan ninyo kami. Sapagkat kung ginawa ang mga bagay na ito sa punong kahoy na sariwa, ano kayang gagawin sa tuyo? Ang tinatanong doon ng Panginoon, ang sinasabi niya, ano kayang gagawin kung ito ay kay ginawa sa mga sariwang dahon o sariwang puno, ano kayang sasapitin ng mga tuyong puno? Now, which is mga kapatid, sa ibang interpretasyon mga kapatid, kung ang Panginoong Hesus na gumagawa ng matuwid na mga bagay ay pinarusahan ng mga tao, how much more pa kaya tayong mga kapatid na mga makasalanan ang hindi parusahan? Ano? At isa pang interpretasyon mga kapatid, di po ba may gera ngayon sa Israel? Wala pong pinipili na papatayin ang missile. Di ba? Kaya ang Panginoon, kumbaga mga kapatid, sinasabi niya, kung ang mga punong sariwa ay ginawa ng masama, how much more pa kaya ang mga puno na tuyo na? Kung ang mabubuting tao ay ginagawa ng masama ng mga tao rin, gaano pa kaya yung masasamang tao ang hindi nila hahatulan? At yun nga po mga kapatid, at ang kanya po mga kapatid, cross na yan, ay diyan po napaloob ang gospel. At alam natin ang gospel mga kapatid, death, burial, and resurrection ng ating Panginoon. Kung hindi po magkakaroon ng resurrection, masasabi ko pong walang kwenta ang paglilingkod natin sa Panginoon. Dahil, siyempre, mamamatay ka, pagkatapos ng kamatayan mo, wala na. Pero dahil mga kapatid, mayroong resurrection, ay nagpupursige tayong sumunod sa ating Panginoon dahil inaasahan natin na kapag tayo ay namatay sa laman, ay magkakaroon tayo ng resurrection o ng panibagong buhay sa piling ng Panginoon. At alam natin ng gospel, death, burial, and resurrection. At yun pong kamatayan niya sa krus, at yung paglilibing, at yung pagkabuhay na mag-uli ng ating Panginoon. Sabi po ng Romans 1:18 na 1:16 na sinasabi ni Pablo na hindi ko ikinahihiya ang ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo. Dahil doon po tayo nakabatay o doon po tayo nakasalig ang paglilingkod natin sa ating Panginoon doon sa kanyang mga pangako na yan. Dahil hindi po tayo napangako na kapag naglingkod kayo, magiging milyonaryo kayo. Hindi tayo nung tayo naglingkod sa Panginoon, hindi tayo napangakuan ng mga kayamanan sa sanlibutan na ito. Pero pinanghahawakan natin na nung tayo tumanggap sa ating Panginoon, ang kanyang pangako sa atin ay buhay na walang hanggan. Kaya diyan mga kapatid, yung sinasabi ni Pablo sa 3:18, yung mga taong ayaw sa Panginoon ay kalaban o kaaway ng krus ni Kristo. Na tayo mga kapatid na mga naglilingkod sa Panginoon, alam natin na kapag ayaw nilang tanggapin ang Panginoon, ay kaaway ng krus ni Kristo. Kasi sinasabi nga din ng isang bahagi ng Biblia na kapag gumagawa ka ng kasalanan, ay lagi mong ipinapako si Kristo sa krus. Kasi ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. At kung mapapasin natin mga kapatid, yung last word o yung yung pinag-aralan na din siguro ninyo, yung 7 last word ng Panginoon, excuse me po mga kapatid. Ang unang mga kapatid ay, sabi niya sa Luke 23:34, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. And the second one mga kapatid ay, sabi niya, sa isang magnanakaw o doon sa isang kriminal na nakapako din, ngayon din ay kakasamahin kita sa paraiso. Alam niyo ba mga kapatid, sa 2 Corinthians chapter 12 verse 1 to 4, sa pangitayan ni Pablo, meron po dong isang tao mga kapatid na nasa sa paraiso na. Basahin natin mga kapatid. Kaya namangha din ako mga kapatid sa sulat na ito ni Pablo mga kapatid, kasi ako noon, ang alam ko, wala pang tao sa langit, mga kapatid, o sa paraiso na yan. Pero dito po, mga kapatid, sabi diyan,
12:1-4, mga kapatid, ng 2 Corinthians. Kinakailangan ako'y magmapuri, bagaman ito'y hindi nararapat, ngunit aking sasaysayin ang pangitayan ko at ang pahayag ng Panginoon. Nakikilala ko ang isang lalaki kay Kristo na mayroon lang 14 na taon, maging sa katawan, aywan ko, o maging sa labas ng katawan, aywan ko, o Diyos ang nakakaalam, na inagaw hanggang sa ikatlong langit. Verse 3, na nakikilala ko ang taong yan, maging sa katawan o sa labas ng katawan, aywan ko, Diyos ang nakakaalam. Na kung paano siya inagaw sa paraiso at narinig ng mga salitang di masayod na hindi nararapat salitain ng tao. Pasensya na po kayo mga kapatid talaga. Sa talatang yan mga kapatid ay parang naano ko na talagang totoong mayroon pong pagkabuhay na maguli na inaantay tayo mga kapatid. Kasi yung isang kriminal na sinabi ng Panginoon, ngayon din, kakasamahin kita sa paraiso, ay pinatunayan ni Pablo doon sa pangitaing pinahayag sa kanya ng Panginoon. Masasabi natin sa ating sarili, totoo nga pala, na tayo kakasamahin ng ating Panginoon. Kasi pinangako niya doon yun eh. At ang Diyos po mga kapatid ay tali sa kanya pong mga pangako. Ang patatlo mga kapatid ay, sabi niya, babae, narito ang iyong anak, anak, narito ang iyong ina. Ang pang-apat ay sa 24:46, Diyos ko, bakit mo akong pinabayaan? Na sinasabi mga kapatid ng mga Trinitarian o ng iba pong mga sekta ng mga kapatid na, di ba, tumawag siya sa Diyos na sinasabi, Diyos ko, bakit mo pinabayaan? Kasi si Kristo ay isang tao mga kapatid. Which is, sa iba namang mga pagpapaliwanag, siya pala mga kapatid ay inaawit pala niya ang Psalms chapter 22 na sinasabi doon ni David na inawit sinulat ni David pero inawit ni Jesus nung nasa krus ng Kalbaryo, which is nagre-represent sa atin hindi lamang sa panahon tayo masaya, hindi lamang sa panahon na tayo po ay nagagalak sa paglilingkod sa Panginoon, tayo aawit. Kahit pala sa kahirapan, ay dapat umawit pa rin tayo sa ating Panginoon. Kasi si Jesus nasa krus na, umaawit pa. Naalala ko mga kapatid, pero hindi pa, ang Panginoon kasi umawit din. Noon sila po mga kapatid ay kumain doon sa Last Supper mga kapatid, ang sabi doon nung sila ay nakaawit ng himno ay sila po ay may pinuntahan. Ano po? Pero dito po mga kapatid, pinakamatindi yung awit ni Jesus nung siya po ay nasa krus. Ano ho? Yan. Tuloy tayo mga kapatid, na panlima mga kapatid ay sabi niya, nauuhaw ako. And number 6, naganap na. Number 7, Ama, sa iyong kamay ay pinagtatagubilin ko ang aking espiritu. At gusto ko pong bigyan mga kapatid yung pang-anim na sinasabing naganap na. Yung message ng cross mga kapatid na pantubos sa ating mga kasalanan na sinasabi ng Panginoon, naganap na. Ano ba yung naganap na? Yun po mga kapatid, plano ng Diyos para tubusin ang tao. Sabi ng John 1:21, sabi ni John, nakita niya si Jesus, itong kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Sabi ni Mateo mga kapatid, 1:21, ipapangalan mo sa kanya Jesus sapagkat siya magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. At sa pagkamatay ni Jesus doon sa cross mga kapatid, hindi lamang po Israelites ang binayaran niya doon sa kasalanan. Kaya doon sa pag-aaral natin mga kapatid ng the offering sa Sunday School, makikita natin kung paano po ginampanan ng Panginoon ang pagtubo sa atin, nakagaya po nung panahon ng Exodo at ng lumang tipan sa panahon ni Moises, na sila'y naghahandog para sa katubusan ng kanilang kasalanan. Kaya ngayon, nung naganap na, sinabi niya, naganap na, natapos na. Nahapak po yung kortina ng templo mga kapatid, at yung mga tao, mga kapatid, may kalayaan ng pumasok sa presensya ng ating Panginoon, na hindi lamang mga saserdote ang nakakaranas ng presensya ng Panginoon, kundi tayo ring mga naglilingkod sa Panginoon, maaari nating maranasan ang presensya ng Panginoon, at yan po ay naranasan ng bawat isa sa atin. Kasi ginanap ng Panginoon yung offering, yung handog na para sa kasalanan natin.
Kaya hindi na tayo naghahandog ng mga tupa, ng mga baka, kasi ang Panginoong Hesus mismo ang naging handog natin para po tayo ay makalapit sa ating Panginoon. At yun nga po sabi, John chapter 19 verse 30, naganap na. Yung plano po ng Diyos na pagtubos sa ating mga kasalanan, na iyan po mga kapatid, ay doon po sa krus ng Kalbaryo. Maring isipin natin, Panginoon, di ba maaring sa ibang bagay ka na lang mamatay? Pero mga kapatid, grabe yung demonstration ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Hindi po basta-basta na sinasabi ng Diyos na mahal kita. Ginawa po niya at pinatunayan po niya sa pamamagitan po mga kapatid ng pagpapako sa krus ng Kalbaryo mga kapatid. Sabi ng Hebrews chapter 10 mga kapatid, kapag binasa niyo yung chapter 10 ng Hebreo, siya po yung dakilang saserdote, siya rin yung handog. Kaya doon mga kapatid, sa panahon po ni Moises, kapag nagsalita si Moises sa mga tao, ang yung pundugo ng inalay ay nilalagyan ng tubig at ito po mga kapatid, winiwisik sa mga tao, winiwisik sa aklat, winiwisik sa mga kasangkapan doon. Di ba pagka nung tayo nakapakinig ng salita ng Panginoon mga kapatid, hindi naman literal na tayo nawisikan, pero natanggap natin mga kapatid yung pagmamahal o yung paglaya mga kapatid, o yung pagtanggap natin sa Panginoon, na feel natin na alam natin ang Panginoon ang kumakausap sa atin mga kapatid. Sabi ng Hebrews 10 verse 10 mga kapatid, sabi dito, sa kaloobang yaon, tayo'y pinapaging banal sa pamamagitan ng paghahandog ng katawan ni Kristo na minsan magpakailanman. Yung hinandog ng Panginoon ay yung kanya pong katawan doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya nga mga kapatid, ang ating mensahe, the message of the cross is ransom for everybody. Na tayo po'y binayaran, tayo po'y tinubos sa pamamagitan po mga kapatid ng paghahandog ni Kristo ng kanyang sarili doon po sa krus ng Kalbaryo. Actually, pwede naman siyang tumakas at magtago. At habang siya tumatakas, siya'y babarlin at patay. Pero hindi po ganoon ang ginawa niya mga kapatid. Hinarap niya para lamang sa pag-ibig niya sa atin mga kapatid. Hallelujah. Praise God. Sabi pa ng 2 Peter chapter 2 verse 24 mga kapatid, na sa kanya pong mga latay tayo po'y nagsigaling, at sa 2 Corinthians 5:21 ay yung tayo po'y ito po'y naging katuwiran ng Diyos sa atin mga kapatid, yung kanya pong pagkamatay. And my conclusion mga kapatid ay sabi dito sa Ephesians chapter 2 verse 16, sabi dito, at upang pagkasunduin silang dalawa sa isang katawan sa Diyos sa pamamagitan ng krus, na sa kanya'y pinatay ang pagkakaalit. Na tayo po mga kapatid, pagkasunduin o pinagkasundo tayo dahil tayo mga tao makasalanan ay hindi po tayo kabati ng ating Panginoon. Pero para lamang tayo pagkasunduin, para lang tayo pagbatiin ang tao at ang Diyos mga kapatid, ay dumaan po mga kapatid ang si Jesus doon sa krus ng Kalbaryo mga kapatid. Ay sabi dito mga kapatid, ang krus ang sentro ng pagtubos sa atin. Ito ang plano ng Diyos, plano ng pagtubos. At sa krus, ang paraan na pinili niya na gawin ito. Sa krus, nagtagumpay si Jesus kay Satanas at napalaya tayo sa mga kasalanan natin mga kapatid. Akala ng Satanas mga kapatid ay nanalo na siya nung namatay si Jesus. Pero hindi niya alam, ito na yung simula pa ng lalo pang pagtatagumpay ng Panginoon. Kasi maraming mga tao ang mas mapapalaya mga kapatid sa kasalanan dahil doon sa pagkamatay niya sa krus ng Kalbaryo. At sa pagtatapos mga kapatid, ay tatapusin ko po ito sa isang kwento mga kapatid, at ilustrasyon na kung paano tayo pinili ng ating Panginoon. Meron pong isang araw po mga kapatid, si Jesus po ay naghahanap ng mga kaluluwa. Hinahanap niya si Axel. Axel, nasaan ka? Si Hazel, nasaan ka? Wilson, nasaan ka? At sumagot po si Satanas, Panginoon, naririto ang mga hinahanap mo. Nasa sa akin, nakabilanggo. Sabi, ay kukuhanin ko sila. Ay hindi mo po pwede sila basta-basta kuhanin. Babayaran mo sila.
Ang sabi ng Panginoon, sige, babayaran ko sila. Magkano? Sabi ni Satanas, hindi magkano. Ano? Anong ibabayad ko para sa kanila? Ang dugo mo o ang buhay mo. Dahil sa pag-ibig ng Panginoon, mga kapatid, hindi po tumanggi ang ating Panginoon para tayo po'y bayaran. In fact, mga kapatid, nasa Gethsemane pa lang siya, ipinaglalaban na tayo ng Panginoon. Doon pa lang, mga kapatid, ang sabi ng Bible, ang kanyang mga luhay parang patak ng dugo. Kasi pinaglalaban na niya tayo dahil sa kanyang pagiging tao, parang ang hirap ng dadaanan ko, Panginoon. Ang sabi nga niya, kung maaari, Panginoon, Ama, kung maaari, wag kong daanan tong saro na to. Pero pinili po niya ang cross para po sa pag-ibig niya sa atin. God bless you po, mga kapatid. Bibigay ko pa. Hallelujah. Indeed, it's a powerful message, mga kapatid. The message of the cross is ransom for everybody. Ang sabi nga po ng Romans, di ba? For the wages of sin is death. Pero ano pong sabi? But the gift of God is salvation. Hallelujah. And eternal life. Indeed, mga kapatid, for some people, when we talk about a cross, ang iba, para sa kanila, ang cross, treasure. Para naman sa iba, ang cross, mga kapatid, alahas na sinusuot nila sa kanilang leeg. Para naman sa iba, ang cross mismo ang Diyos. Pero tayo, mga kapatid, iba po ang interpretation po natin dapat sa cross. Because 2,000 years ago, a great love story was written, not with a paper, but in the cross. Kung kaya naman, may we always be reminded na ang cross, it is not God, mga kapatid, na ang cross, it is not treasure, but in the cross, His power spread to everybody. At doon po ay natubos, nagkaroon po ng ransom para po sa mga kaluluwa po natin na nakabilanggo. Palakpakan po natin ang atin pong Panginoon. And at this moment, mga kapatid, ay magkaroon po tayo ng intimate prayer sa atin pong Panginoon. Ganon din po sa mga kapatid natin na nanonood through our live streaming. Malaya po kayo na makahanap ng sagradong lugar or sagradong espasyo kung saan makakausap nyo po ang atin pong Panginoon. And let us all include, mga kapatid, syempre yung atin pong prayer para po sa atin pong local church, ang atin pong church needs, mga kapatid, upang kahit po nasa tahanan kayo ay makapag-join din po kayo sa atin pong intercession prayers. At ngayon po ay malaya na po tayong makahanap ng lugar na atin pong makakausap ang atin pong Panginoon. And para po sa mga nandito sa local church, disclaimer lang po, ay avoid na po natin after po mag-pray yung pagbubukas po ng mobile phones and maging discreet sa atin pong mga boses upang nang sa ganon ay hindi po natin magambala yung iba pong nagpe-pray. And also, as much as possible, i-maximize po natin yung atin pong prayer time. Wala po munang lalabas, mag-CR na bago po mag-pray para po nang sa ganon ay magkaroon po tayo ng maayos na flow sa atin pong pananalangin. God bless us all po.